Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Nagpapatuloy ang special payout sa mga tricycle at jeepney drivers sa Metro Manila na una nang hindi nakatanggap ng cash relief assistance. At para sa mga hahabol, alamin natin ang mga dapat niyong tandaan para tiyak na makukuha niyo ang inyong ayuda. Ihatid sa atin yan ni JM Thompson live. JM? Joshua, maayos at mabilis ang pamamahagi ng ayudang pinansyal dito sa Valenzuela City People's Park para sa mga tricycle drivers na hindi nakakuha ng ayuda noong unang payout. May mga nakatalagang personal ang local government unit para mag-assist sa pagbeberipika ng mga kumukuha ng ayuda. May libre ding photocopy para naman sa mga hindi nakapag-photocopy ng kanilang driver's license na kailangan sa payout. May hiwalay rin na pila para sa mga hindi nakakuha ng ayuda, help desk at yung mga driver na ngayon pa lamang kukuha. Nagsimula na nga ngayong araw, April 14, ang special payout ng mga tricycle driver at jeepney driver sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Noong mga nakaraang linggo, nakatanggap na ng fuel subsidy ang unang batch ng mga driver sa loob at labas ng Metro Manila. Matatandaang may ilang mga driver ang hindi nakatanggap ng tulong pinansyal dahil sa problema sa kanilang pangalan, birthday o kaya naman hindi sila naisama sa naunang listahan. Kaya naman tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makakakuha ang lahat ng kwalipikadong driver sa mga special payout na ito. Para sa mga tricycle drivers sa NCR, ang petsa ng kanilang special payout ay simula ngayong April 14, April 15, April 17 at April 22. Para masiguro nakasama ang inyong pangalan sa listahan sa mga araw ng payout, makipag-ugnayan sa inyong local government unit para malaman kung anong petsa kayo nakaschedule. Kaugnay rito ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa huling tala noong April 10, nakapagbahagi na ng 5,000 cash assistance sa mahigit 500,000 PUV drivers sa loob at labas ng NCR. Samantala simula ngayong araw may big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Iyan ay matapos si anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakaraang linggo. Umaasa ang maraming motorista at mga namamasada na sana ay magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo upang kahit papano ay makaramdam sila ng kaginhawaan sa gitna ng nararanasang suliraning sa langis. Joshua, nakahanda yung lokal na pamahalaan ng Valenzuela City para sa mga maaaring mangyaring aberya. Meron sila ditong medical team at nakaantabay din yung ating mga kapulisan para umalalay. Mahigit 1,000 tricycle drivers ngayong inaasahang kukuha ng ayudang pinansyal dito sa Valenzuela City ngayong araw. Yan muna ang huling update dito sa Valenzuela City. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, JM Thompson. Samantala, binuksan na ng pamahalaan ng online platform para sa aplikasyon ng mga nais sumailalim sa Service Contracting Program. Ayon kay LTFRB Chairperson Atty. Vigor Mendoza II, laing nitong mapabilis pa ang tulong sa gitna ng epekto ng mataas na presyo ng petrolyo. Sa ngayon ay tumatanggap na niya ng aplikasyon ng bus drivers para sa EDSA Carousel at feeder routes. Magiging available rin umano ito sa UV Express at Modern Jeepney sa buong bansa, habang traditional at modern jeepney sa Metro Manila at iba pang urban cities sa ilang probinsya. Kabilang sa requirements ay consent sa LTFRB terms and conditions, bank accounts sa ilalim ng pangalan ng qualified na operator, vehicle plate number at case number at global positioning system provider. Inaasahan naman na magtatagal lang ng 24 oras ang evaluation at onboarding pagkatapos maisumite ang aplikasyon. Samantala, bibilhin ng gobyerno ang mga sobrang ani ng ating mga kababayang magsasaka. Ito ang tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap na rin ng hamon sa pagbiyahe ng ilang agricultural products dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Ayon pa sa Pangulo, palalawakin pa ng pamahalaan ng Benteng Bigas meron na program sa pamamagitan ng karagdagang outlets at pag-e-extend ng oras ng pagbebenta upang mas marami pang makinabang sa murang bigas. Ang pamahalaan ang sasalo nito para hindi masayang ang ani, hindi malugi ang ating mga magsasaka at mapapakinabangan naman ng ating mga namimili. At para sa mas maraming makinabang, papalawakin pa natin ang Bentang Bigas program.
Sa ibang balita, kinundina ng ilang grupo ang pagpapakawala ng flares ng China sa kalagitnaan ng Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard noon nakaraang linggo. Ang mga nasabing flare ay nagmula sa okupadong artificial island ng China sa Subi o Zamora Reef na sinabayan pa ng paulit-ulit na radio challenges. Ayon kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia ng Alyansa Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, isa itong pananakot, irresponsable at hindi naaayon sa batas. Giit pa niya, karapatan ng Pilipinas na bantayan ang ating karagatan at protektahan ang mga Pilipinong mangingisda habang pinapanatili ang diplomasya sa ilalim ng international law. Ayon naman kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, bagamat malayo ang mga pinakawalang flares sa kanilang aircraft, may tuturing itong panghaharas at delikado sa kanilang mga operasyon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.